sa mga circumstances na nabot sa mong kabuhi, sa aton na mga obstacles and trials. Amo gituro nila ari tani subong because God provided everything for us. So this morning we're going to have a special feature, the will of promise. Ang promisa sa Ginoo. Aton lang gidya i-claim. So this morning are going to ask mo, kinanglan kami representative kada churches. At least 8 churches, isa lang sa kada church. Isa sa kada church, either youth, kung may youth, mas preferably youth, kung may amin isubong, isa sa kada church, organic o kada church. Lihong kumili sa tanan ng churches, hinawag man ko ni Brother Kim kagaina, from Kasanagan. Isa lang, from Kasanagan. Representative, Soma, Mahanukoy. Say, pwede na din kasama ka din. Ato na si Brother, natin provide bangko. Sige, na din. Binja, Olympia, Sigay, Tango, Villa Esperanza. Isa lang. Isa lang. Magsungay. 8 representative. Isa lang kada church, so we have 8 representatives. Pwede sila nakatuloy sa front. They are going to spin the wheel. Kung ano ang promise na ilang i-claim subong sa Ginoo. Sister Villa Esperanza, Sister Aguilar, pwede ka din sa lalo. Brother Charles, pangalito. Kasi may youth pa din kada. May youth sa Sigay. Wala, may youth sa Sigay. Young adults. Youth or young adults. Sister baby ko ang Sigay. Ryan Goro. Ryan, sige na Ryan. Ano yung Ryan? Dali na. Hindi na mag-uwan. Dali. Sino na maka-provide Bible na inigay nun? Pwede na kaulang inigay nun na Bible. English? Basta may inigay nun. Ara, okay, let's welcome ang host na kung sa umaga, Sister Angeline Benafe. Siya niya ang ating Youth Association President. Natagdato sa ilang kami. Tanong, iba-ibo. Kulang pa. At ako na din. Ano ka rin church? Tango, Villa Esperanza, Sigay, Soma, Magsungay, Akanukoy. Kasanagan. Kasanagan. Alam na. Thank you. Okay, good morning, church. Good morning. Yeah, happy Sabbath once again. Is everyone
Ay, nakahinay sa aga. Now, is everyone glad to be here? That's the spirit, no? So, we have 2, 4, 6, 7. Kulang tayo isa ka representative. We have from Tamo, Villa Esperanza, Kasanagan, Sigay, Sumag, Magsumay, and Pahanukoy. Kulang kita sa Olympia. And the representatives from Olympia Seventh-day Adventist Church. And ikaw naman ba ay hapos-hapos ng ginikatama ang aton nga himuon sa subong nga aga? Yes, dito? Yes, ma'am? Okay. So, gina-request ng iban, kindly occupy ang mga seats sa front. Dito ta, sir. Yes, yes. Sila, puto, di ma'am. Puto, ay, hindi na. Okay, mama. Okay, sige. Complete to? Very good. Okay, so each of the churches, we have 8 churches gathered here. Each of them has one representative for this morning for our special features. Okay? So hapos na giti ang aton nga special features because we are claiming here the promises of the Lord already. And ang aton nga mga representatives dire, okay, ang ilang himon is they will spin the ruleta. Okay, so makita nyo, may anak kita sa ruleta. Spin na ni Sister Twency, dira sa dalong. And then, if it's your turn, kung ano ang Bible verse na matuunan dira sa ruleta, all you have to do is explain. Okay? Explain. And these verses naging tipon sa aton nga ni Ma'am Abihero, courtesy of Ma'am Joy. These verses here, these are all about the promises of the Lord. Ano? Gitipon nila tanan sa, gitipon nila from the Bible. Okay, so, if it's your turn, stand lang kamuda please sa microphone. Abis ka short, short explanation of the verse. Mga 10 minutes, 10 minutes. Okay, 3 to 5 minutes, 2 minutes. Okay, 2 minutes. Okay? So, mauna ta sa pinaka-ulihi abot. Na, si ma'am, pinaka-ulihi abot, pinaka-ulihi sa diri sa toma. Okay? So, ay, sample. Sige, unahon ang pinaka-tigulang, Brother Charles. Mauna na sa pinaka-tigulang, Brother Charles. Kasi pwede ka pauna from Sumag Seventh-day Adventist Church. Dito, please. Okay, so are you ready, Brother Charles? Always ready. Okay, and the verse is, okay, God bless, you are safe. Wow. Ikon ba na to si Brother Charles? Kaya ready na tanong explanation sa iyang kamay. But God bless, you are safe. Okay? Next turn ka na. Safe ka na sa amo ni ka turn. Grabe, ito kinahukman sila isa-isa din, no? Grabe mga ulan. Okay. Next, sa pinakabata, Brother Ryan. From Sigay, Seventh-day Adventist Church. Okay, and wow, we have 2 Corinthians 12, chapter 12, verse 9. Okay, so Brother Ryan, if you have your Bible with you, are you hindi provided na Bible? Hindi ganon? Ay, meron ka na. Sige. So, can you please read the Bible verse and explain to us what anong unod sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9? Good morning. Abi sahabat? Abi sahabat? Udah ya, aku tuh udah sini ada mobile di sini kan. So, aku
siguro text, kita sa 2 Corinthians 12:9. So, ginambang nila tayo paturan. Pero wala niya pagkuhaan sa baylo, nagsilid siya, ang akon ulit amula ang imong kinahanglan. Dahil nakita gid ang akon kahog kung manuyakan. Ganit malipayon gid ako sa pagpabukan kalki sa akon mga karuyahon para mapatyagan ko pirmi ang kahog ni Kristo sa akon. So, ini nga gusto mo paturan, isa-isa naton ini nga tinatalupagod kag aton ini makuha pinaagi sa iya nga kahog. Kahog ka gugma kag kaluoy sa aton nga sa matag adlaw sa aton nga pagkinabuhi sa kalibutan nga ang aton nga pagpabugal kag apis sa aton nga kakulingon may kawaya kita, tungod sa pagpakita sa ibang mga tao kung paano kita mag-alagad sa Ginoo, kung paano natin mag-group ang aton nga atag sa kakulingon, tungod sa pagsimba dira sa iya mga kulturan. So, tungod sa aton nga tuhanon, dagay sa may kawaya kita, agad sa pagkatubag sa ang mga tao na mangin mabakon kita, mangin magtindog kita sa pagsimba dira sa iya. Kaya kita mangin maninasigod naman niya na hindi ito kawaya katong kuno mapatsak pilmi sa ang kahog sa Ginoo nga iya din hatag sa aton mga kulturan. So mo rin na ang akon nga ma-explain sa sining aga kapisan. Amen. Thank you so much for that. Amen, everyone? Amen. Okay, so mas namin ito nga, samtang, okay, ang second try, samtang nagabukad, dari ang aton ng mga representatives, mabukad ng kinadira sa congregation. Okay, so that we could follow kung anong ilang mga ginabasan. But, nabatian ito mga kautan, what a very wonderful promise, no? Ang ihatag sa atin sa Ginoo. It says that God's love is very sufficient, no? Na hindi kita dapat mag-worry because God's love, God's mercy, mga kautan, and God's strength is enough para mag-carry sa atin. It is already sufficient para sa atin, mga kautan na kinanglangan. Ano? Amen for that. Okay, so next we have Sister Melody from Kasanagan Seventh-day Adventist Church. There you go. So we have from 1 Peter 5:7. Okay, so sa may mga areas sa mga Bible dira, you can open your Bible sa atong nga text dire, 1 Peter 5:7. Samtang nagpakita si Sister Melody, no, I'll be reading it in English, NIV version. It says here, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Okay? Good morning and happy Sabbath, mga kauturan. Good morning. Happy Sabbath. So mga kauturan, ang ating text for today is makita sa 1 Peter 5:7. So this text is very, very common, mga kauturan. So kung ato ang inabasahon sa iligay noon, nag-aambal rin na magtugyan sa kimot na ng pagkipugpos sa iya kay siya nagkakabala ka sa inyo. So mga kauturan, sa atong subong kalibutan, we have a lot na ginapaminsar. Sometimes makapil ta nga hindi ta safe, sometimes makapil kita nga kulang, sometimes makapil kita nga hindi ko kompleto. Kapag siya ka wala mga kauturan. Diba? And then if galantaw ka mo sa mga balita subong, and hindi na siya tawhan pareho sa una, damo na subong mga kabataan na ka-indulge na sa crimes, tungod kay
gasaling tungod kay damo sila kwarta, gasaling sila kay may iniskilahan sila compare sa ibang nga tao. So mga kauturan, damo kita awareness sa aton nga kaugalingon. Ang nakabalunas ang kinaproblema mo sa imong kaugalingon is ikaw kag ang Ginoo. So kung paano mo na, mga kauturan, kung feel mo nga, kung ano natin pala kayo, makambal ka nga, na Lord, hindi ko na kaya, amo na time na mga kauturan na magkuha ka sa Bible mo, basa ka verse, nga makita sa Psalms, o sa ano, basa ka verse, kag pangamuyo. Mga kauturan, wala sa iban nga makabulin sa imo, kundi ang pagpangamuyo mo, wholeheartedly sa Ginoo, mga kauturan. Kaya makibot ka lang nga ang kabugat na tinabansyan mo is ginugdo na sa Ginoo. Sa mula na ako daw maging kasalamat kay kanisapan. Wow! Kanami mga kauturan. No, may I ask you ang question. Sino diri ang wala problema? Raise your hand. Sino diri wala problema? Wow, may si sister, kay wala si sister. Amen! Kay wala si sister problema. Later, ma-share ko sa problema ko sa iya para duwa na magpasan sa akong problema. So, mostly sa aton mga kauturan, no, tagsa-tagsa na may ara kita yan ang mga problema. But then, God's promise is really beautiful, mga kauturan. Because instead of carrying that problem alone, why not we offer it to God, no? Itugyan na sa Ginoo. Kaya namin, mga kauturan, na hindi lang ikaw isa ang nagapasaan sa iyong problema, kundi maupod mo ang sinong maupod na? Amen. Ginoong Jesus. Okay, so next we have from Tamo, Seventh-day Adventist Church, we have Ma'am Rhea. Okay, so sweet na nang iyang lucky verse. Okay, so ang ating na verse for Ma'am Rhea is Matthew chapter 11, verse 28. Okay? Good morning and happy Holy Sabbath everyone. Doang iba nagapangasubuha. Dapat maging happy kita since this is a Sabbath day. Okay, so another promises of God naging hatag sa aitoy. Pagkabasaw mo sa iligaynoy. Palapit ka mo sa ako'y, tanan ka mo nga ginabudlayan, kaginabug-atay, kagpapahuwayoy ko kamo. Okay, so kada isa diri sa atin, no, same magkina, to sa atin nga previous na verse, every one of us, kung may kita nga ginapasan ng mga kabudlayan sa atin nga kinabuhi. Each of one of us here, different na atin nga mga struggles na gina-encounter sa atin nga life. And hindi ko kabalo kung anong imo nga mga struggles. Ang wala kang makabalo kung ano ang mga struggles may nangyari sa ako'y. But then, God has a promise to us. Ano ko nung atin na himuoy? Hindi kita magkadto sa iba na tao kag magkonso-konso. Kaya sometimes na atin ko mga problems nang i-share ka sa iba na tao, habi natin kinasaligan ka. Pero mag-abot ang tioy, siya pa ang dagdag sa imo. Okay, so wala na iba ng mga palapitan pa mga kauturan, no? Amo lamang ang Ginoo. So we always remember this verse, Matthew chapter 11 verse 28. Palapit ka mo sa akon, tanan ka mo nga ginabudlayan, kaginabug-atay, kagpapahuwayoy ko kamo. So kung gusto ta sa maayo gid nga rest from days ng struggles na encounter ka, no? Makita nidaan ng kalibutay. Hindi it all the time, kahatag sa atin isang peaceful na life. So kung wala kita subok sa peaceful na situation, then let's go to Jesus Christ. Let's go to God para makarest kita totally. And we cannot think negatively and we cannot have an overthinking na mind na maka-apekto sa atin nga health kag sa atin nga mental health. So I wish and I hope makita natin maging faithful sa pag-alagad sa ating Ginoo despite sa mga struggles that we've encountered in our life. Good morning and happy Sabbath. Amen! Gawin na kabati, amen. Halin sa congregation now, amen? Amen to that. Thank you so much. One of
may favorite verses sa Bible, mga kauturan. Makabalit nila mga kauturan, no man is an island, no? Wala isang mag-survive kung ikaw nag-iisahan ng dali sa kalibutan. Yes, oo, namin ang feeling na may comfort from other people, comfort from your husband, comfort from your wife, comfort sa iyong mga friends, sa iyong girlfriend or boyfriend, di ba? Kung isa ka namin ni chika, mga kauturan, no? When you share your problems to them, doon gina-lift ang iyong soul, mga kauturan, ay, salamat to nagpag-anang ako, nagina-carry. But, ano pa itayan kung ang Ginoo, no? Ang Ginoo, ang kaubutan to carry that burden with us, no? What a very beautiful promise from God. Okay? Amen to that, Sister Rhea. And next, ang atong mga representatives, kita kay Sir from Panopoy Seventh-day Adventist Church. Okay, ready na si Sir? And Revelation chapter 21 verse 4. Okay, ara na siya sa pinakapunta. Okay, may naada lang sa turno ng Quran. Ang akong verse sa tingaga, Revelation 21:4. Ari na kasiling, pahiran niya ang kagsakaluha sa mga mata nila, kag wala nasing kamatayon, ukol kalisod, ukol pag-ibig, ukol kasakit pa. Kaya ang lahon ng mga butang na kataliwa. Ari mga turno ng verse na to, ang ini ang promisa sa kanong Ginoo. Kung kita lamang mga kulturan matutog, tugtog sa katapusan ng kulturan, ang talanta ng mga kasakit, ang talanta ng magudlay sa sinyang kalibutan, iya pag kuhaon mga kulturan, kaya iningat tayo mga kulturan, kung kita lamang matutog, kag mapinagayunan sa atong Ginoo, tugtog sa katapusan, ang tagsa-tagsa na kung mga ginawa, mga problema, batyan ka sa atong mga kalawasan, mga anuman ng mga kasakitan, hindi tanan niya magakuhawan kung siya lamang. At kung siya mga kalisa sa niya kalimutan mga kawan. Ganit ang walang natin mga magsaysay. And everyone will say, Amen. Kanamig tayo ng verse, no? Another promise from God. Amen to that, brother, no? Our pain nga nagkakapadyagay at the present, this too shall pass, brothers and sisters, because the Lord has promised us eternal peace and happiness, mga kauturan. Okay? So next, aton nga mga sasalang sa ating hot seat, Drita kay ma'am. Okay? Hindi mo na turn na ma'am. Oo, hindi mo na gigit. Wala tayo. Hindi mo na gigit. Okay, ready ka na ma'am? I-roll na ng ruleta. Okay, go. Okay, Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ang Ginoo ang nagkauna sa imo. Siya mag-aabot sa imo, hindi siya magpabayar sa imo bukod, magbiyag sa imo. Dili magkaitlog o magkahanap. Kanami ng verse no? Ang Ginoo ito, sa tanan natin na pagpanakatulog, sa tanan natin ng mga problema, wala kita na sa iba na tawag kung Ginoo. Kaya, naanak ko ka palang pag-inog sa
Amen. Okay, nag-follow pa kamo ng mga kulturan? Nag-follow pa kamo? Yes? Okay, kung nag-follow kami, let me hear an amen. Iya, ako na yan, no? Okay, so kanami, because, hindi kita mag-live with fear because God is with us. And, kanami, sini nga verse, mga motor, actually, pagbasa ni Ma'am sa verse, pagbasa ko mo sa Bible doon, nag-remind sa akin ang current situation. Let me share with you, gamay-gamay lang yan. Isa naman kay youth, mga kauturan, grabe siya kay no? Ang balya, wala siya kung makahadlong ang big verses. Wala siya kwarta, naglakad siya, nagpa-enroll sa sipak na wala kwarta, and then, secured na niya nga pag-eskwela. Grabe, ka-isog. Sila bayan sa kon nga ma, why ko yung big nga kwarta, ka-isog, lagi ka-verses sa Ginoo. Grabe, no? Gabay pa kita, tanan maging amo na ka-isog, mga kauturan. And may we always be reminded na ang Ginoo aragi pirmi nagabang up sa ato. Ang Ginoo yung aton na backer, di ba? Okay, so next ang aton na-explain. Sino pinakabata? Kasi lang. Ay, ikaw pinakabata. Sige, papaubod si Sir Sam. Si Sir Sam ang pinakatigulang. Sige, ikaw naman. Hindi mo na turn. Last na din kay Sir Sam. Okay, so i-roll na ng aming ruleta. Ready na? From Villa Esperanza. Okay, and our verse is, wow. Okay, Psalm 34, chapter 34, verse 17. Mga kauturan, katahong kaayos ang teksto sa karunan. Ang mga matarong, ano ganyang hambal sa Ginoo? Ha? Ginaluwas. Kung ako gali ang pagkahimong kita sa galaukan, huwag kita ginaluwas. No? Pero kung naala kita sa Ginoo, nag-aalagad, nag-apadayon, sa paglakad sa iya sa dalan ng tatlong, kita ginaluwasan. Ano ang mga katalagman nga nagalangkot sa ibabaw sa sininga kalibutan nga mga kalalakan kita ginaluwas. Huwag kita sa kahadlok kung kita magasalig sa Ginoo. Kaya kung hindi kita magsalig, huwag kita sa nahimo. Huwag kita sa liganpan. Ang Ginoo gid ang atong saligan, huwag na sa liwan. Bisan ano pa ang nagalangkot nga mga lalaktan rin sa ibabaw sa kalibutan, kung yara kita sa Ginoo, huwag kita kahadukan. Mga kauturan, magsalig kita, magtuman kita sa iyang sugo, kay ang Ginoo magalwas sa aton. Amo lang ang aton gadi alaygay sa aton tanan ng kauturan, magpasakutong kita, kay tanan kita makaangkit ng pagkabuhi na walay kapusan. Amen. Salamat. Tanan kita makaambit sa kabubig na walay katapusan. Wow! Anong music to our ears, mga kauturan, no? So, ang aton na last but not the least, presenter, ang pinakatigula, pwede siya mamahimo. Siya pinakatigula, hindi siya pinaka-last. Okay, we have Brother Sir Samuel Satorian from Magsangay as the Church. Okay, roll na ang aton na ruleta. And Sir Sam, your lucky verse. Romans chapter 8, verse 28. Mga kauturan, makita natin damo ang promesa sa Ginoo. Kung mahimo ako niyang permit na kamensahon, kaya naman sila nga, count your blessings one by one. O count ang mga promesa sa Ginoo, kaya ining promesa niya, labaw pa sa aton ng mga problema. Labaw pa sa aton ng mga nabudlay,
kag mga kasakitan. So ang gina importante sa atong kabuhi magod nga iyara kita sa kalipay. Tawag kay walo lang kami nga magkahambal sa mga ganahon, walo lang ang atong kabalaan nga mga promesa sa Ginoo. So sa atong natarya, Roma 8:28 nagasiling, nagkahibalo kita nga ang tanan nga nagkalatabo ginahimo sa Dios para sa kaayuhan sa mga nagkaigugma sa iya, nga iya ang mga pinili sunod sa iya nga katuyuan. Kung silingon na kauturan na hindi kita magproblema. No, kaya ang Diyos na kay balo sa tanan nga nakakaitabog dito sa kalibutan. Kaya nga nagsaling ang Diyos magmuna sa ating mga problema kasi naman nga ang tanan nga nagkalahatabo dito sa kalibutan may ara kaayuhan. Pero ini yung promesa ng kauturan waay ni maaplikar sa tanan. Maaplikar lang sila kung sino ang nagahigugma sa iya. So kung may paghigugma kita sa iya, ang mga tabo na matabo sa aton, hindi naton ka-problemahon. Nga, kaya sila na all things work together for good. Bisan kita makagisang kabudlay, may mga heartbroken nga ito nga maagihan, pero kalipatan tanan kaya ang Diyos nakabalo kay ina ng tanan nga kahibalo nga matabo sa aton para na sa aton nga kaayuhan para sila kung kisa nga magulaan kita kung silingon sila nga may arak palain kay hatag sa Diyos sa aton para sila nga kita madisgrao sila nga magsakay kita sa salakyan kasi kung kisa malipat o hindi kita makasakay. Buot silingon sila nga pason nga ihilway kita sa Diyos nga sa disgrasya. Pason nila nga sa lakyan nga huwag masakyan, madisgrasya. Kaya nga natabo sa amon sa naglakaw kami halin sa Cebu, pagkat sa Dumaguete sa Muna, kami duwa ni Mrs. May ara kami sa lakyan nga gusto namon nga sakyan kami. May ara, duwa na lang ang kinahanglan na magsakay abot na ito nga sa lakyan maglakad na. Huwag kami magsakay kaya ang isang bakante ito sa konti kaya isa sa likod. So siling naman hindi kita magsakay sila kaya hindi kita ito paray. So ang tuwalay kami magsakay. So nagsakay kami sa Dason ng bus nga pagkantungan sa Dumaguete. Sa dira na naglakad kami, amon na agian. Nagkatong bus nga tani amon sakyan na disgrasya. Dira nakita namon ang rason nga waay kami ginpasakay sa Dios sa itong salakyan kay may ara gali disgrasya. So sa tanan nga atong mga problema o sa tanan nga malatabo sa aton, hindi natin ini pagbaliw kunahon-naon nga may way o hindi swerte o hindi maayo kundi ina may aging kaayuhan sa aton. So hinumduman tagin nga all things work together for good. Sa tanan mga butang na malatabo may arak kaayuhan sa tanan. So kabay pa ang Diyos mag-ubod sa aton kakinig mga promesa aton hinumduman. Nagod kita magmalipayo. Ang unang katuyuan, siningang programa, siningang kaagahon. Amen. Kanami sa explanation ni Sir Sam, no? All things work together for good. So, tanan yung tabo sa ato tubuhi, whether it's our mga difficulties sa life ta, or tanan man nga kaayuhan sa life ta, it has its purpose sa mga kauturan, no? So, nakakambal ng ating mga representative except sa isa, no? Kay safe siya kanina, pero subong, hindi na siya safe. Okay, so ginapangabay na naman si Brother Charles. Safe siya kasi as first naman nag-present, so last na siya. Okay. So, we're gonna save the best for the last. Okay? Abi ko dito, liwan sa... Abi ko ma-skip siya liwan. Okay. So, yung mga lucky verse for this morning is from Isaiah chapter 31
1 verse 10. Abisaban sila mga kauturan. Ang verse or a promise na ako nakuha ni Rick is, it says, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." This is a great promise mga kauturan. Bangod aton makita ni Rick, kanami sinambal sa Ginoo, no? Many of us are afraid, especially kung tagaan na kisabahin. We are afraid mga kauturan in facing struggles in our life. But a great promise nga sa Ginoo na hindi ka maghadlok. Because kung sabihin ka man, I will be with you, no? Kung ano man ito bagay na nila, it reminds us na may ara kita sa Ginoo nga nag-aupod permi sa aton wherever we are. No? He is encouraging us in times that we are discouraged. So mga kauturan, ang mahaba ko lang dito nga ang Ginoo ako ang magbulig at mag-work sa aton tanan. No? Many times nga makambal kita nga, Lord, hindi lang ko guro, hindi lang ko mag-upod at magkakat sa imong misyon. Hindi lang ko Ginoo magbakol sa ano man na ang imo nga ihatag sa akon, bakit hindi ko kaya. But this time mga kauturan, this promise is maghahatagin sa aton isang great assurance nga ang Ginoo mag-aupod din sa aton and we will not be afraid. So, bilang kahanon, we are makafeel kita sa kahadlok mga utod. But it is says that God is our strength and He will be with us in times that kinanglan natin siya mga kauturan. Ang wala ako na explanation sa siningan. Promise. Amen. Okay, save the best for the last tip ko, no? Thank you so much, Brother Charles. So, why not mga kauturan, no? Kita tanan ng mga challenges kita nga nag-face sa ato na life. So, why not? Ang ato na challenges, instead of facing it with fear, may kakulba, why not we face it with faith? Ano mga kauturan, no? So, naikot na nga doon nga mindset sa kabuhay, no? Instead of facing our challenges with fear, we should face it with faith. That's again, no? Okay, so, nagkuha kami ng mga kauturan representative sa iba't ng mga church, but sa nagalain galing ng mga churches, but that doesn't mean na safe na ang aton nga audience. Okay, so, ano man, okay. Okay, microphone. So, meron kita sa first kita volunteer, okay? Meron kita sa volunteer from the audience. Meron kita sa volunteer. Meron kita sa volunteer. Wala volunteer. Volunteer in 5, 4, 3, 2, 1. Wala volunteer. Brother, Sir Samuel, can you give me a number? Give me a number. 1 up to 10. 7. Okay, 7. So, may set ko debe. Ika-7, halin kay Brother Tommy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanang kapon, Sir, si Pastor, kanina gabong po. Okay, si Sir. Ang ato na speaker kanina. Wow. Okay, Sir Art, ang ato na speaker. The number 7, Sir, kanina si Pastor Poras. Nagapong po. Okay, number 7. So, ma-spin talis ang ating na verse and then short explanation. Wow, thank you so much. Okay? Bawa, ko makanta. Pagit, Sir, kito sing dito kagina mo. Nalaktawan ka ni. Okay. Psalms chapter 37 verse 4. Nakita ko naman yan ito, Bluto mo, sing the first stanza. Di ba? Kompleto. Kita, di mabatian na siya kawin mo ba? Di mabatian na siya makanta. Wow. Okay? It says here, "Delight thyself in the Lord, and He shall
shall give thee the desires of thy hearts. In my classes, starting this semester, we making sure that we have Bible reading. So verse 1 explain, verse 2 explain, verse 3 explain. And this week we discussed about Psalm 91. And we discussed verse 1, which is, he that dwelleth in, tama ba? It's either 91 or 93. He that dwelleth in the secret place of the Most High. And what is the secret place of the Most High? It is the heart of God. When everything we do is in the heart of God, and the heart of God is in our hearts. And everything that we do becomes a delight to the Lord. And the message of the Lord becomes a delight. That is why my students would ask me, Manila, ilan mo kung makatuloy ka-teach ang bako since 2003. I had been teaching in Adventist education. But pagpamangkutoy ko, feeling ko saan ko lang kumang nag-start, ang sabat ko, feeling ko kagapon lang. I am not tired of teaching because for me, I delight myself in the Lord in doing that work. And for me, when everybody else in CPHC goes for a vacation, I stay in CPHC because for me, I don't need to go for vacation always. The work of the Lord is already a vacation every day. I hope and I pray that all of us will also have the same spirit and keep the promise of God that when we do everything for the Lord, we forget ourselves and then He will give everything that our heart desires. Amen. Okay, so when we put God first, we find joy sa Ginoo. Tingala ko ka familiar sa aton na speaker for this day. Si Sir Art, one time nagtalang siya sa Kasalagan Seventh-day Adventist Church. Nagtalang siya one time and namin dito sa iya. Na amazing dito sa iya nga share dito sa amon sa Kasalagan. I don't know if you remember, sir, ang sa bangga nila, nagtalang dito. And we are blessed, pinagtalang ka. Okay, so thank you so much. And I think that's it. Thank you so much guys sa pagpamati sa aton na audience and also to our presenters. Madam Bobby, salamat. Pwede na kamo kabalik sa inyong mga tulungan. Wow! Grabe, no? Ang aton ng mga sundalo sa Ginoo always prepared for the challenges that we have for them. And mga kauturan, ang ruleta that was prepared by Ma'am Joy, pipita na itong mga kauturan ka mga promises na arak para sa ato, naghihatag sa Ginoo sa ato, no? So, kita na rin nagpati kita sa promise sa ibang tao, sa mga friends ta, kapag balay, maybe pinag-promise na sa ato na sis, promise, mabayad, naging ko sa akong utang buwas, no? Kaya diba, nagpati kita mga kauturan, kita pala nagka-believe and do we have faith sa promise ng Ginoo sa aton? Do we have faith sa promise na sa Ginoo sa aton? Dohinay, how do we have faith? Amen. Apoy na to, apoy lang maayo matapakan ka namin pamatian ng faith dira sa aton. So thank you so much. Hanggang mo itong ating special features and then the rest of the program will come.